Calaban City. This is the FM radio of EDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Adjourn na, no? Ang Kongreso sa May 21 at mag-i-resume yan. Panibagong session, no? Third regular session sa 4th Monday of July para sa SONA o State of the Nation Address ng Pangulo. Ating inilaan ang isang buwang recess sa Kongreso para tayo magpagpulong sa mga kababayan natin, sa mga barangay officials, sa mga leaders, at ganoon din upang dalawin ang mga proyekto natin. Mga ongoing projects ay ating inspect at nagkaroon tayo magkakataon para i-inaugurate, pasinayaan yung mga natapos na mga proyekto. Marami pa rin po tayong ongoing projects at hindi pa tapos, kaya sa susunod na recess na sa Mayo natin ito ipapasinaya or i-inaugurate. Nandiyan po yung mga proyekto natin, mga farm-to-market roads, mga road cooperative projects, mga tulay na ginagawa, mga barangay centers, barangay hall, health centers, school buildings, flood control projects, mga gymnasium and covered courts. Tuloy-tuloy po yan na ginagawa ngayon. Yung mga servisyo naman tanggapan ng congressman, patuloy po yung pag-ibigay natin ng ating medical assistance program sa mga pasyente sa ating pong distrito. Ganoon din, yung educational assistance, although ito ay turing simula ng school year. Sa pamamagitan po ating tanggapan, nakapalinis po tayo ng pondo para doon sa mga tupad, para doon sa ayuda, yung AHIC. So tuloy-tuloy po yung mga servisyo niyan ng tanggapan ng congressman. Pero na siya sabi, ang papel po ng isang congressman ay hindi lamang magdala ng mga proyekto infrastruktura, hindi lamang magbigay ng ayuda. Ang isang mahalagang aspeto ng trabaho ng mambabatas ay yung gumawa ng batas. At yan naman ay ating ginagamparan sa Kongreso bilang mambabatas ninyo. Kung kayo ay sumusunod ng kaparo doon sa ating Facebook page, ay nakikita naman ninyo na tayo aktibo sa gawain ito, gumawa ng batas. Aktibo tayo sa deliberasyon ng mga committee kung saan hinihimay at sinusuri ang mga panukalang batas, at aktibo tayo sa plenaryo sa buong kapulungan na kung saan pinag-debatihan at pinag-botohan ang mga panukalang batas. Kaya nagamparan po natin yung dalawang aksyon ng congressman, ang magdala ng proyekto ng infrastruktura at ibang serbisyo sa kanyang distrito, at yung isang aspeto ay gumawa ng batas. No? Yun ang isang magandang aspeto ng isang mambabatas ng congressman. Ginagamparan po naman natin yan. No? Kaya sa pagbalik ng Kongreso sa Lunes, inaasahan po natin ang ilang mahalagang mga talakayin pa. Yung mga hearing na kami sa Lunes na nakalinya na agad sa Commission on Agriculture upang talakayin ang estado ng agriculture, yung paglabas ng pondo ng Department of Agriculture. Meron din yung mga panukalang batas tungkol sa ambienta, sa ilang batas tungkol sa agriculture, particular yung rice tariffication law. So, isa yung medyo controversial na usapin. Nakahain na po sa Kamara ang diskusyon yan sa Lunes at Martes, pagbalik ng Kongreso. So yan lang ang gusto ko muna sabihin, at ating antay ng mga katanungan mula sa ating mga kababayan. Una po muna, si kasamang Jake Ramirez muna. Magandang umaga po. Ngayon alam mo natin kung may mainit na issue sa national, dito po sa Lawin ulit at may mainit. At ito iniintay ng ating mga kababayan kung ano may maging statement. Regarding po dito po sa pag-uupos ng ating gobernador sa original bill ninyo para po sa regional hospital
at provincial hospital. Ano po reaction mo dito? Well, tayo ay nalungkot dyan dahil nag-isalian para hindi maproba ng Senado agad ang ating parabarang batas. Kasi yan ay nasa Senado na umasa na yan sa Kamara. Ngayon, pagdating ng Senado, ay nagpahayag ang provincial government ng, ayaw ko masabi pagtutol, malinaw yan. Hindi ko sinabing pagtutol, no? Kung meron silang ibang pananaw, meron silang counter proposal. No? Well, handa naman tayo makinig. Kung nakikinig ang ating mga gobernador, ito ang sagot ko. At handa naman tayong makinig sa kanyang mungkahi, no? At pag-usapan. Pero sana, huwag madelay ang usapin yan. Huwag madelay ang pagkakaroon ng regional hospital sa Oriental Mindoro sa ilalim ng Department of Health or DOH. Ano? Kung hindi nagkaroon ng counter proposal, marahil masyado na Senado yan. Kasi ang original proposal natin sa ating bill ay yung kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital ang gagawin DOH Regional Hospital. Convert mo na, mabilis, convert lang. Although may proseso rin yan, don't turn over pang siyempre sa DOH, ano, may mapag-usapan pa. Ang counter proposal ng provincial government ay i-retain ang OMPH sa ilalim ng provincial government at ang DOH na mapagpagawa ng bagong gusali bilang regional hospital. Ang site na ino-offer ng governor ay dun sa lugar ng lumang hospital sa Barangay Minaya. Okay? So okay din naman yun. Baka gusto ng DOH, gusto nila bagong building, okay din. Kung ilista mo ang advantages at disadvantages. Advantage, bagong building. No? At maaaring mas malaki pa ka. Ang disadvantage naman, it will take time, ano? Mga 4 years yan, to 5 years, ano? Kaya, ilagay mo siya 5 years, no? So, yun ang pros and con niyan. No? Ano bang gusto natin? Mas mabilis, magiging hospital ito under DOH o MPH i-convert mo. Doon naman sa counter proposal ng Kapitolyo, bagong hospital, bagong building, okay din yan. Bagong gusali kasi eh. Pero, we will have to wait. Kantay tayo. No? So, yan ang sitwasyon. Medyo deadlock na kami. So, kailangan ito malusog agad. Ay mapiling kay Governor na magpupuli kami para ma-finalize ko ang stand. Kung seryoso si Governor at ang provincial dun sa proposal, counter proposal nila na magpagawa ng bagong hospital ng DOH, ay dapat inulit na ngayon yung on-site para mabudget na for 2025. Remember, ngayong panahon ito ay nag-uumpisa na yung budget season ng national government. Meaning to say, yung national government agencies ay nasabitan ng kanilang proposed budget sa 2025. Okay? Ngayon, kung magpapagawa ng bagong hospital ang DOH, kailangan maisabit na nila yan, ang proposal na yan, sa Department of Budget ngayong mga panahon ito. So, magkano bang initial amount yan? Siguro 500 billion pesos yan. So, kaya isabit na yan ng DOH sa DBM. Construction of a new regional hospital in Carapan City, Mimaropa, 500 million. Initial amount na yan, kulang 500, pero at least initial amount. Okay? Pero, ang komplikasyon dito, hindi naman lalagyan ng DBM ng pondo na ganyan kalaki kung walang tiyak na site. Kaya dapat, ay ituloy tayo. Para pagpunta ng DOH sa DBM at hihingi ng halagang malaki para sa bagong regional hospital, ipapakita nila ang site. Kasi walang ng DBM, saan mo ilalagay? Diba? Eh kung walang site, hindi mapapalitan yan. Magtitiri naman tayo ng parang dyan, ha? Ngayon ating panawagan sa provincial government, kung yan ang inyong counter offer, ituloy na ang site ng bagong ng lumang hospital. Palagdag ko, di ba ito, batas na ito sa Kongreso eh? Hindi pa batas. Paano ka na batas pala? Pumasa na sa Kamara, sa amin, sa House, at sa Senate na. Kung pumasa sa Senate, batas yan. Kung hindi nagkaroon ng counter proposal, maring pang Marso, may pasa na yan. At maring ngayong Mayo, pero maring Pangulo. Kaya lang, dahil nga sila yan, panitila yan. Hindi ba pwedeng perse ng Senado dahil nga siyempre, pag-aari ng OMPH yan eh. Pag-aari ng Oriental ng Provincial Government, ang OMPH. So kailangan tanongin ng Senado ang provincial government. Diba? Pag ang sinabi ng provincial government na meron kami ibang panukala, hindi natin talagang pwedeng perse ng Senado. Diba?
Kung nagkakaroon mo kayo ng pagkakataon para makausap yung mga stakeholders, yung mga provincial hospital, kung ano yung kanilang proposal o kanilang idea. Dapat siguro narinig sila. No? Si kasamang Rayhan Dosay po. Marami kong ang natuwa na naipasa sa Kongreso yung mga bill tungkol doon sa conversion ng provincial at maging regional hospital. Kaya lang marami din na dismaya noong malaman na may counter proposal sa Senado mismo ang provincial government. Kaugnay po niyan, sabi nyo ay mga 5 years bago makonstruct yung provincial hospital. Pinakamabilis yun. Pinakamabilis. 5 years. Pero batay po dito sa inyong report ay almost 90,000 ang mga pasyente na humingi ng medical assistance. Doon pa lang sa inyong opisina, how much more kung kasama pa yung ibang government agencies. Now, the point is, paano po kung mabinbin sa Senado dahil maaaring ang provincial government, ano po mangyayari kung halimbawa hindi gumagalaw sa Senado yung House Bill na yan? So, hindi simple mangyayari. Wala tayong regional hospital under the DOH. Sayang naman yun. Kasi ano naman natin, ang DOH ay may mga magagandang hospital na nilimintin sa buong bansa. Batangas Regional Hospital, Philippine Heart Center, no? NKI. National Kidney Institute, National Lung Center, Jose Reyes, Babelia, East Avenue Medical Center, Philippine Hospital. Basta rin siyempre ang DOH magpari sa hospital. Kasi mandato nila yan. No? Mahirap talaga mag-maintain ang isang provincial hospital ng LGU. Nagaling tayo dyan sa Kapitolyo, no? Malaking pera ang kinakain sa budget ng provincial government. Hindi ba kung ikaw ay mayamang LGU, katulad ng Maynila, katulad ng Makati, they can afford na magkaroon magandang local hospital. Pero kung hindi ka mayaman ng LGU, eh talagang mahirap mag-maintain ng maayos na hospital. Pag ganyan ang sitwasyon, dapat maubayan mo na nga sa DOH. No? At ang makikinabang niya ay ang taong bayan. No? Kaya yung sagot ko, sa yung tarong mga epekto, hindi matidiri ang usapin. Ano? Naka-deadlock. Nasa dulo na eh. No? Pasado na sa House. Nasa Senate na. Kaya lamang, bilang counter proposal, deadlock na naman tayo. No? Follow-up question lang, yun nga, may deadlock doon sa Senado. Madidelay. Madidelay. Meron ba kayong napag-usapan ng provincial government group governor na timeline hanggang kailan or how soon sila magsasabit nung proposal nila para hindi matuloy na sa madali panahon yung provincial ay yung Lima Ropa Hospital. Yun ang ating inaasahan sa provincial government. The counter proposal ng provincial government na ilagay ang DOH hospital dun sa lumang site ng provincial hospital dun sa Barangay Ilaya, ito rin nila ngayon. Talagang Seryoso. decision nila. Pero, sabi ko nga, ito rin ngayon, ng pondo, lalagyan ng pondo, papagawa, 5 years cost na ng hospital. Kung yung original proposal natin ang susunod, conversion, tama, nangyayari. Mabilis decision. Okay? O meron din mga transition, meron pang turnover no? Sa question naman ng bawal ng provincial hospital ang Mindoro, hindi po mangyayari yan. Sapagkat pwede naman nating tulungan ang provincial government na magpagawa ng kanilang sariling hospital. Pwede rin yung site na rin ng hospital, buhayin ulit. Hindi lang provincial hospital at hindi tayo lagyan ng pondo yan. May pinamalayan. Pinamalayan na hospital na nasa gitna ng lalawigan, very strategic ang posisyon, ano? Nasa gitna. Okay? Yung sinabi na sabi ng DOJ, ibigay lang isang wing ang Mindoro, ang Orento Mindoro, dinarify ko lang kay Secretary Herbosa, hindi rin naman gano'n ang sistema, walang ganyan. No? Hindi ba pag ikaw'y pumunta ng hospital yung nakasama ka, hindi naman sila gano'n. Pag Mindoro ka, hindi pwede kasi over na. Hindi naman gano'n, di ba? At saka, hindi naman mapupuno yan sigurado ng ibang probinsya, no?
Kaya yung ganong concern ay para sa TV minor yun. Minor yun. Si Last, ano na lang. si Rino muna. Sige. Ah, Go. Anong preferred yung option? I-retain yung provincial hospital para doon na rin gawin ang regional or yung iba pang Ayun lang, yung original, may original proposal para sa akin, ha? Siyempre, ako proponent doon. Yun nakita ko pinakamabilis. Yun naman tayo pinakamabilis. Hindi ko nasabi na yung proposal ni Gob ay hindi maganda. May merit din naman, ano ha? Kung actually, si Gob, mga tao niya, may merit din naman yung kanyang proposal. No? Bagong building, una-una, di ba? Kaya naman, ano ba ating choice, ano ba? Gusto natin, nandiyan na agad. Nandiyan na agad yung servisyo ng DOH. Pinakamabilis yung ating original proposal. Kaya i-convert, no? I-convert. Si Sama Lino muna. Good morning, Kong ACP. Ito po yung tungkol sa inyong public works projects. Ano po? Pagsabi po ng filing ng certificate of candidacy, siguradong, siguradong matitigil po yung mga project election ban. So, napapunta po kami minsan sa office ni DPWH Engineer Abad at sabi niya, magkakaroon daw po ng rotonda dito sa Santa Isabel. So, how it is true at kailan po ito Well, una-una, hindi yan nasa parang election ban kasi ang DPWH meron early procurement ang tawag. So, already budget ng 2025, by November and December 2024, hindi bidding na yan. Ang election ban will be March 2025. So, pag biniting yan ng highways, yung tinatawag na early procurement, by November and December 2024, wala pang election ban yan. Second, kahit may election ban na, yung ongoing projects ay allowed yan. Okay? At pwede naman mag-submit ka sa COMELEC ng application or permit para makapagpatuloy ka ng proyekto kahit may election ban. Nagbibigay ang COMELEC ng exception. Kaya hindi problema yan. Ano? Yung mga rotonda na tinatawag, isa yung yan ay parang ka ng DPWH at amin po hinahanap ng pondo para ganyan. Para yan dun sa 5 intersection. Ano purpose ng rotonda? Hindi yan simple beautification project, ha? Baka yung iba, ano yan, parang beautification lang hindi. Ang purpose ng rotonda o roundabout ay para makontrol ang traffic at mag-ligtas yung intersection. No? Kasi pag rotonda, wala yung salubungan, walang tipitan dyan. Paikot-ikot lang, di ba? Kung pupunta kayo sa 5, talagang medyo mahirap, delikado kasi parang pa rin, krus-krus ang sasakyan, di ba? May naggaling dito sa Isabel, ay tatawid pa puntang Bayanan, may kakaliwa pupuntang yung sa bunga sa Isabel, o sa Pulano. Yung nanggaling naman sa Sagang Bayanan, ay kakaliwa pupuntang Simaron, hindi diretso pupuntang Bayan, di ba? Yung nanggaling naman sa Sabungan, sa Santa Isabel, tatawid pupuntang Simaron, pero hindi naman kakarang pupuntang Masipit, may kakaliwa pupuntang Bayanan, ang hirap, may ikot, di ba? Tapos yung mga kayong truck pa, bus, ten-wheeler. So, delikado. Kung may rotonda yan, wala silang pakialaman. Ikot-ikot lang sila. Ikot-ikot lang. Hindi magugulat traffic. Yun ang purpose ng rotonda. Hindi yan identification, ha. Ang purpose ng rotonda ay makontrol yung traffic sa kanyang mga busy na intersection. No? So, kailangan natin, nakita natin. Lagi tayo natin sa lugar na yan. Medyo delikado talaga, no? At saka, bottleneck talaga. Kanya-kanya, siksikan na. No? Yung galing ng Santa Isabel, pupunta ng Sapul, kinukuha yung lane na oncoming. Kasi nga yung harapan niya, skip eh. Pero siyempre, kaya nakausapin yung mga may-ari ng lupa kasi kailangan maluwag. So hindi naman yan kasi para hanap ng pondo. Saan? Para saan? Kung babalik na ako sa issue ng regional hospital. Kasi madami na itong mga doktor at mga empleyado. Talaga gusto naman yung regional hospital yan, talaga nilang kakayan. Paniling regional hospital, mga yung regional hospital. Kung bakit na hindi nila nag-upgrade ng provincial government, yung mga community hospital natin sa bawat bayan. Kasi hindi nila Batangas province, wala naman ng Batangas provincial hospital. Bakit na-accommodate nila yung mga pasyente? So, pwede naman daw i-upgrade muna. Yung budget na makukuha dyan sa provincial hospital na natatanggalin dyan, doon ilagay sa mga community hospital na yun.
i-upgrade ko yung ngayon para pagka, kumbaga, kung may hindi kaya ng community hospital, pwede naman i-transfer niya sa, sa regional hospital ng mga pasyente. Maganda ko na yun, totoo yun. At yung kapananaw ko, no? Na meron tayong mga hospital sa Pilimayan o sa Rojas, pwedeng ma-upgrade yun sa tinatawag na tertiary level. Meron tayo sa Rauman din, o directory hospital, pwede ma-upgrade yun, secondary hospital. So, tama pa na rin mo, Sandy, na pwedeng yung mga existing hospital under ng provincial government ay ma-upgrade ang pasilidad, ma-upgrade ang serbisyo, ang gamit, at para na rin yung provincial hospital. At yung kasalukuyang OMPH ang pwede natin ibigay, ipawaya sa DOH bilang regional hospital. Sa tingin ko, yan ang pinakamagandang solusyon para maihatid sa ating isla, sa ating probinsya, at karapit mga probinsya ng Mimaropa ang maayos at ikalit na serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng Department of Health. Eric? Wala ko sigurong kaugnayan. Pero aware po kayo kung dun sa kaso ni Attorney Magsusi na counselor natin. Pero there was a decision from the Sandigan Bayan disqualifying her from holding an elected position dahil sa pag-abogado niya kay Paildon. Aware na po kayo dito. Nabasa ko lamang sa internet yung press release pero hindi ko alam yung buong facts at buong ruling ng Sandigan Bayan. Ang sinasite kasi na is the local government code na ang pagka-elected ka, you cannot perform practice as lawyer. Okay? May malinaw po bang provision sa local government code about this? Meron mga prohibition, yung practice of profession, So, kayo lahat, mayor ka, vice mayor, konsehal, board member, at even ang congressman, ay may mga prohibition. Kung abogado ka, may prohibition sa practice of law. May mga exception din. So, hindi ko alam yung kasong yan, kaya hindi mag-comment, kung sa kasong yan, alam ko naman, sigurado yung appeal pa yan, so, sub-judicial, alam ko lamang, may mga provision ng batas. Parang ang pankong parang, Sandigan Bayan, appealable pa naman siguro. Pero final na yung decision ng Sandigan Bayan na dinidisqualify siya as councilor mismo. Yun ang nabasa ko rin sa internet. Doon lang po sa reaction lang dahil na-interview namin si board member Bongo pa. Siya naman yung chairman sa transportation. Regarding sa pagtaas ng singil sa mga barko natin, ito po ay parang deregulated. Kaya nakatagyan tayo ng batas. Yes. Para umibo o pwedeng i-date o pwedeng bumaba. So kung ito yung amintahan, natural na sa Kongreso. Kayo po bilang isang representative, may concern po kayo dito? Yes, dapat talaga kayo ngaya kasi ngayang transportation niya. Tama sa kung deregulated. Dati kasi pagkataas ka ng singilin, transportation, ay nag-a-apply ka, may hearing, Pero dahil nasa deregulation ay pasal mga 1990s, ay hindi rin tumatagyan sa dating proseso at hearing pa, Siguro pa kung talaga namang napakataas, exorbitant, balik ko dapat din naman yan dinigin ng kinukulang ahensya sa paligid marina, maaaring dinigin yan, at doon din nga ang Kongreso, So, ating ihahain ang mapulang motion or resolution para magkararan ng bakirayan sa Kamara kung paano hindi naman siguro mawala yung regulation pero paano magkakaroon ng control or limit malabis na pagtaas ng mga singilin sa transportation, particular dyan sa barko. Kasi pag nagtaas ka ng singilin dyan sa barko, apektado ang lahat. Particular yung kultura, produkto mo. Sa problema ng bansa ngayon, kung nakapasok sa internet din, ay mataas ang presyo ng pagkain. Kahit nag-i-import na, kaya dahilan? Sige natin isa dyan yung transport cost. Ang pagkain kasi hindi naman sila nagre-produce sa probinsya. Ang gulay, ang prutas sa probinsya nagagaling yan. So bago madala sa Maynila yan, dadaan sa transportation, whether land transportation yan or
sea transportation. Kaya kung mataas ang bayad sa barko, may epekto yan sa inflation. Kaya dapat nga tutukan niya ng ating Pangulo, ng administrasyon, ng national government, ang bagay na ko para ma-address. Sama Tom? Kung ang balikan po natin yung issue dun sa provincial hospital. Kasi ang isa sa mga sinasabi po ng provincial government ay yung investment nila sa provincial hospital at ilang mga nagamitan di mo rin babaliwala pag Well, hindi ba wala kasi may kinabat na akong bayan din naman. Masyete, di ba? Hindi pagkabali. Ang masama niya kung iuwi yung gamit. No? Ay, sayang yun. Pero hanggang kapag ng taong bayan niyan, ay hindi sayang yan sa tingin ko. At kahit na nag-invest ang provincial government dyan, ay nag-invest sila sa kalusugan ng taong bayan. Kaya hindi dapat pang hinayaan. Pwede naman yata sir ilipat yun di ba sir? Kung gusto ng provincial government na bagong hospital nila, bagong provincial hospital, pwede nga tayong bigyan ng pondohan niya para makabili ng bagong gamit. Ano, ha? Pero hindi yan dapat tingnan ng gastos. Hindi dapat panghinayaan kasi una-una makikilapang pa yung pasyente dyan. Makalawa, yan ay investment sa kalusugan ng taong bayan. At yung kanyang gastos, hindi dapat tingnan yung sayang. Sinabi niya tayo, di ba? National government siguro yun. Balita naman kung kailangan. Si Jake Biray po ng TVNet. Kung with regards to sa city budget natin, kasi parang nangyari na rin ito, ang pinagkaiba lamang dun sa panahon po, hindi na override yung appropriation budget po. Bilang city mayor ng napakatagal ng panahon po, ano ang impact ng ganitong pangyayari sa constituents o sa mga mamamayang Halapeño? Well, hindi ako familiar sa mga pulot-pulot ng nangyari sa city ko sa budget, ano? Alam ko, nagpasa ang sangguniang panlungsod ng budget. Pinasa naman ang sangguniang panlungsod. Binito ng mayor ang buong budget. In-override naman ang sanggunian ang budget. So, ano epekto yun? Ang epekto yun is may budget ang city. Kasi no-override eh. Medyo naging mag-broy ang issue na yan, no? Ayaw ko nang makisaw-saw. Pero nangyari na po sa inyo to, di ba? Binito nyo din once Kasi, upon una-una, ang proseso ng budget ito, ang mayor o governor o presidente ang gumagawa ng budget. Basic yan. Sa national government, ang presidente ang nagkasabit ng budget sa Kongreso. Sa provincia, ang governor ang nagkasabit ng parumarang budget sa Assembly of Philippines. Sa city at municipality, ang mayor ang nagkasabit ng parumarang budget sa kanyang sanggunian. Okay. Ang sanggunian at ang Kongreso ang nagtatalakay, ilihima yan. Kapangyarihan ng Kongreso at ng sanggunian na suriin ang budget na yan, magtanggal, magbawas. Kapangyarihan yan ng legislatura, whether yun ay Kongreso o sanggunian, ay kapangyarihan ng batasan, no? Na suriin, magbawas ng budget, magtanggal kung kailangan. So pag nakita ng Congress at sanggunian, itong proyekto ito, hindi ko importante, alisin natin. At ilipat natin dito. O itong programang ito, sinabit ng Pangulo, ni Governor sa ni Mayor, kaya lang kulang yan. Dagdagan natin. Pwedeng gawin yan. Yan ang dynamic ng paggawa ng budget. Ngayon, pinasaya ng Kongreso at saka sanggunian, maaaring hindi na yung original form. Hindi na yung original form na isinubitan ng Pangulo, ng Governor at ng Mayor. Kasi nga dumaan na yan sa pag-usuri ng Kongreso at ng sanggunian. Dahil nasa ilalim naman ng batas na yan ang trabaho nila. Ngayon, iba kasi nila yan. So, bahala na ngayon ang Pangulo o ang Governor Mayor kung aproban niya ng buo o mag-ibito siya. Kung okay sa Pangulo at saka sa Governor Mayor, yung ginawa ng Kongreso sa sanggunian may mga binago, permahan niya. Kung meron siyang ayaw, pwede siya magbito ng particular na provision. Pwede rin na ibito yung buong budget, pero hindi pa nangyayari yun. Usually, ang binibito lang, yung item lang na ayaw niya. Diba? Halimbawa, pag naglagay halimbawa ang mayor ng traveling expenses, sabi ng sanggunian, hindi kailangan yan. O pinawasan, diba? So, in other words, pwedeng ibito particular na item lamang or provision. Diba? Wag as a whole. Pwede rin sa whole, pero hindi nangyayari yan eh.
Ngayon, pag nag-veto ngayon ang Pangulo at ang government mayor ng provision sa budget, sa batas din, pwedeng i-override, pwedeng baliktarin niya ng Kongreso ng Sanggunian. Paano? Boboto sila. 2/3 vote ng miyembro. Pag nakakuha ng 2/3 vote, baliwala yung veto ng Pangulo, ng government, ng mayor. Ibig sabihin, yung veto ng Pangulo, ng government, mayor, ay ibinabalik ulit. Binabalik ng Kongreso at ng Sanggunian kung nakakuha sila ng 2/3 vote. Yun ang proseso niyan. Ano kaya kung pinaliwanag lang ito? Hindi ako magpo-comment kung alin ang tama o mali. Basta ito yung proseso. Ano? Ngayon, ano nangyari sa city, nagsabit ang mayor ng panukarang budget. Sinuri na Sanggunian. Oh, okay. Ito man, nagsabit ang mayor ng panukarang budget. Tama yan? Tama. Kasi kapangyarihan ng mayor na siya magkasabit ng budget sa Sanggunian. Tinalakay ng Sanggunian, binago. Legal ba yun? Legal din yun kasi nasa batas yun. Trabaho ng Sanggunian yan. Pinasa ng Sanggunian, yung budget na may mga pagbabago. Binigay sa mayor para pirmahan. Pinito ng mayor ang buong budget. Ngayon, nung nabito ang budget, inoperate ng Sanggunian. Kapangyarihan ng Sanggunian yun. Nakuha na rin 2/3 vote. So, anong epekto ngayon? Ang pananaw ko, bilang isang abogado, ay may budget na effective. May budget in effect. Kasi nga, inoperate ng Sanggunian. So, para na sila mag-usap ito kung anong gagawin nila. Hindi na ako mag-comment doon. Ayoko nang sumahin sa usapan nila. Kasi lalo ko na legal advice, legal viewpoint bilang isang abogado. So, sa pananaw ko, bilang abogado, may existing budget, may effective budget. Ngayon, hindi ko ngayon alam kung ano ngayon ang nire-release ng budget officer. Kung yung budget ng 2023, kasi re-enacted daw, kasi pinito ng mayor, o yung 2024 budget, kasi in-override, effective. Which is legal. Sino po legal? Legal din. Kaya medyo may counting, kung sabi nga, it's complicated kayo ang budget ng city. So, pagtanong na lang sila sa DBM at sa mga abogado nila. Pero kung sila bilang abogado, piling ko tama yung mga. Kung yung pong nagkaroon po ng increase sa energy naman po tayo, no? Nagkakaroon naman brownout dito, kahit naman siguro sa iba. Nagkaroon po ng increase ang Ormeco na 1.8 something. Tapos meron pa po daw na proposed increase ang NPC na ihihiring pa sa ERC. Parang 2 pesos and parang humigit kumulang po sa 2 piso. Which umaangal na nga po yung ating mga kababayan dito sa Oriental Mindoro regarding po dyan sa mataas na singil ng kuryente. Sabi man lang po ng Ormeco, yan po yung naka-apekto yung, siyempre, yung renewable energies natin, hindi gaanong pang napapakinabangan. Pero na-surprise po yung mga tao, bakit biglang nagkaroon ng increase. Ngayon, ano po may tulong o intervention ng Kongreso doon po sa proposed NPC naman na increase na 2 pesos papuntang ERC kasi medyo parang papalo na tayo sa 15 per kilowatt hour ho kapag kaho gano'n. Well, upos tayo doon sa panukarang yan. Napukor, no? Na increase, malaking pahirap na yan. Mataas na ang ating singa ng kuryente kasi nga under emergency power agreement tayo eh. Kaya walang subsidy ang napukor. Yan din ako bakit mataas ang ating singil. No? Bakit tayo sa emergency power procurement? Tatandaan ninyo, nagkaroon ng competitive bidding ang Ormeco noong 2023, kaya lamang ay na-disapprove ng ERC, no, ng NEA, yung resulta ng bidding. At nag-order ang NEA na mag-rebid. So mag-isang taon, mahigit na isang taon yata yan, yung proseso yan. So hanggang sa hindi nagkakaroon ng bidding at na-award sa bagong power provider, tayo ay nasa ilalim ng emergency power procurement na walang subsidy ang napukor. No? Kaya mataas ang ating subsidy. Kaya dapat ay matapos na yung competitive selection process at ma-award na sa isang power provider ang supply ng kuryente, ano? Para ma-avail natin yung subsidy. Pero yung isang panukala rin napukor, yung increase noong SHR, ano? Wherein makakaresulta sa pagtaas ng kuryente, tayo tutulog dyan. At sumasakayan tayo sa mga tumututol, ano po, provincial government, tumututol, tayo ay sumasakayan din dyan. At atin din pong
iahay kung kailangan ang walang resolution sa House, ano, para matingnan ang bagay na yan. Ayun. Salamat po. Kung once and for all, para lang po sa taong bayan na nagtatanong, bakit nga daw po nananatili sa mahabang panahon na third class city ang Calapan City? Okay. Ipalawan ko sa aking Facebook page, ano? Dapat nga mag-research ko na bago mag-comment dyan. Pero pinalaman ko na yan. Hindi pinapatulang kasi. Ano ba yung classification? Ano ba purpose niya? No big deal yan. Ang purpose lang ng classification ay yung income classification. Ano? First class, second class, third class. Bakit? Department of Finance ang nagka-classify niyan. At ang tanging purpose niyan ay para ma-determine yung salary grade ng mga o salary level ng mga empleyado ng LGU. So kung first class ka, mas mataas ang sweldo. Kung second, third class, fourth class, meron ka sariling bracket ang sweldo ng mga empleyado. Pangalawa, yan ay para di ma-fix yung minimum wage ng mga income earners, ano? Wage earners. So kung first class ang LGU, mas mataas ang mas mataas ang minimum wage, ano? Pangatlo ay may mga proyekto o programa ng national government na binibigay lamang doon sa mga 4th class, 5th class, 6th class. So doon mahalaga yung classification. No? May mga grants, may mga subsidies ang national government na binibigay lamang sa mga lower classes. Kaya ginawa ng Department of Finance, nagawa siya ng income classification. First class, second class, third class. Yun ang tanging dahilan kung bakit meron income classification. Pero hindi yan sukatan ng progresyo ng isang bayan. Hindi yan sukatan ng quality of life ng isang LGU. At tamang sukatan ay yung ibang mga indicator ng DLG, katulad Seal of Good Local Governance ng DLG, kung saan ang Calapan City ay 3 taon magkakasunod na outstanding, awardee. Nagkaroon ng pandemic, kaya natigil yung awardee. Pero 2017, 2018, 2019, ay 3 taon kakasunod na tayo ay nakatanggap ng Seal of Good Local Governance. Kasama sa indicator dyan yung health, education, social welfare. Yan talaga sukatan ng progression at quality of life ng isang LGU. So hindi yung first class, second class, third class ng Department of Finance. No? Yun ay, kaya naman nag-classify ang Finance Department doon ay parang nasa pag-fix ng salary level ng empleyado, ng minimum wage, at para sa mga monitorring yung mga dapat tumanggap ng grant o ayuda sa national government. Siyempre, kung first class ka, hindi ka tatanggap ng ayuda na sa national government kasi first class ka, di ba? Yun ang dahilan. Wala yung kaugnayan sa level of development o quality of life ng mga tao. At lalo wala kaugnayan yan sa mga sa isip o utang ng mga tao. Ngayon, sa tanong mo, bakit nagtagal third class? Kasi dati-rati, ang Department of Finance ay nagka-classify na ng LGU into first, second, third class, fourth class, hanggang 6th class yan. Ang Department of Finance ay nagka-classify yan. Ang last na classification ay taong 2012. Tama? 2012. Meaning, 12 years ago. Noong huling nag-classify ang Department of Finance noong 2012, ang Calapan ay third class ang classification, from fourth class to third class. Okay? Buong bansa yan na nag-classify. Ganito nangyari. From 2012 hanggang 2024, hindi na nag-classify ulit ang Department of Finance. Kaya lahat tayo, buong Pilipinas, ay napako sa kanilang classification as of 2012. Hindi lang Calapan City, pati Maynila, pati Makati, pati Quezon City, pati Batangas, lahat na, pati Davao, pati Cebu, pati Tawi-Tawi, lahat tayo napako doon sa ating classification as of 2012. Bakit? Kasi nga hindi na nag-classify uli ang Department of Finance. Dahil daw sabi ng Department of Justice, walang kapangyarihan ang Department of Finance na mag-reclassify ng LGUs. Ang tanging dapat na mag-reclassify ay ang Kongreso sa pamamagitan ng isang batas. Kaya noong 2012, dapat after every 3 years ang reclassification, di ba? O, noong 2012, dapat ang sunod ay 2015. Tama. 2015, hindi na nag-reclassify ang Finance Department. After 2015, kailan ulit? 2018. 2018. O, hindi nag-reclassify kasi nga
sabi ng Department of Justice at Department of Finance, bawal, huwag kang mag-reclassify. Congress lang ang pwede mag-reclassify, hindi ikaw. So yun po ang dahilan, simpleng dahilan. Siguro may hindi na kailangan ng marami na paliwanag. Hindi na reclassify. Kaya buong Pilipinas, lahat ng LGUs, napako sa kanilang reclassification of 2012. Ngayon, noong lumang bracket ng DOF, hindi ako nagkakamali, no? Kung nakapag-reclassify uli ang DOF noong 2015 or 2018, parang first class na ang Kalapan as of 2015. Kasi nung panahon yun, 500 million annual average income 2 years or 800 million, pwede ka lang maging first class. Eh, ang Kalapan City nung time na yun, gano'n nakalaki ang budget, 900 million. Nung umalis ako bilang Mayor 2022, 1.2 billion ang income ng Kalapan City. So kung nag-reclassify lamang ang Department of Finance in 2015 at 2018, ay first class tayo as of 2015 pa. Yun ang dahilan. Ngayon, anong ginawa ng Kongreso? Nagfile kami ng bill ako. Nagfile ako ng bill, principal author ako ron, na nag-automatic reclassification na ng mga LGUs. So, naipasa yan, December 2023, pinirma ng Pangulo, 2023. So ngayon, 2024, anytime, maaaring mag-reclassify na ang Department of Finance ng bagong classification after 12 years. So, DOF, mag-reclassify, base sa batas. Kasi bawal na DOF na mag-reclassify sa sarili niya. Dahil may batas na ino-authorize ang Department of Finance, pwede sa mag-reclassify. So 2024 or 2025, magkakaroon tayo bagong classification na. At inaasahan natin aangat ang Kalapan City from 3rd class to 2nd class. Bakit 2nd class lang? Di ba sabi ko kanina, dapat 1st class na. Tinaasa namin ang income bracket. Tinaasa namin ang income bracket. Hindi namin tinaasan, dapat 1st class na. Pero tinaasa namin eh. For 500 billion, ginawa namin 1.2 billion ang Kalapan City. Ginawa namin 1.2 billion ang 2nd class. At yung first class is nasa 1.3 to 1.5 billion. So hindi ba mangyayari yan? So napasok naman ng city dun sa... Tingnan natin kung ano kanilang budget kasi nasa budget yun eh. O, tingnan natin kasi magulo tayo ng budget. Hindi sila ma-reclassify niyan. Kaya mag-ayos muna sila. Kung gusto silang tumas ang classification, ayusin yung budget nila. Kasi average mo yan eh. Kasi average of 3 years. Ano? So, 2024, atras ka. 2024, 23, 2022. Okay? So, kailangan malaman natin kung ano ang income ng Kalapan City ko ng budget. May 2024. Ipasa muna nila. Kaya nga, kung hindi sila mag-aayos sa budget, hindi ba reclassify ng finance? Ano kanilang basis, di ba? Gagamitin yung lumang classification 2023. Paano kung hindi masok to, di ba? So, hindi lang kung English ng kung maaaring tumaas yung classification ng Kalapan City, ang unang pinapangko dito yung salary ng Yes, maliwas. Ang minimum wage. At maaaring pabawasan yung grant na matatanggap naman. Totoo yun. Kasi may mga project ang gobyerno na hindi ka pwede ka 2nd class or 1st class. Yung sa patubig na lamang ng DLG, ay para lang yung sa mga 3rd, 4th, 5th class na mga LGU. So kung tumas ka, nagtabahin ka, naging 2nd class, yung 1st class. Pero kapalit doon, hindi ka na pwede humingi ng mga ibang proyekto sa national, yung mga subsidy, mga grant. Hindi ka na pwede. Dick. So yun ang dahilan. So simple paliwanag yan, di ba kung bakit naging parang malaking basahin na rin paliwanag mo sa Facebook. Mema. At sabi ko nga, kung gusto intindihin, madaling may tindahan paliwanag. May masabi lang. Parang Jake Ramirez. Punta muna tayo dito sa project dito sa Tupan. Kasi maraming mga tao na ordinaryong tao na nagreklamo na hindi daw sila po napapasama dito sa Tupan project. Karamihan na papasama dito sa mga project action. Kaalaman ng mga tao, hindi na napapasama. Sila po ba talaga nagbibigay ang SDS? Naglalagay ng mga pangalan dito para may campaign? Dahil nasa kanyang issue, meron kaming counter checking, no? Hindi lang po sa mga barangay officials namin ibinibigay. Meron tayong binabalikin natin yan. Meron tayong sariling staff, mga tao na nag-validate.
At hindi in-inform ng mga barangay office kasi trabaho nila yan eh. Pero kina-counter-check natin yan, kasamang dole sa pag-counter-check. No? At meron din kami mga tao ibang pinapaikot. Meron kami listahan. Meron kasi diba yung may listahan ng mga dole ng mga manggagawa eh. Meron silang listahan yan. Consult namin yan, kaya makakasakay na ating tinutugunan yung problema yan. Parang linkage yun eh, parang butas yan. So, aming silikap na matakpan yung butas na yan. Kaya hindi lang po barangay officials ang aming hilingan ng pangalan, kundi ibang mga tao pa. Kasama yun po. Kasi ganyan doon nangyayari, minsan yung mga tumanggap na ay 3 beses na tumatanggap. Mahigpit kayo ng dole dyan. Nakikita, may computerized yan, may database yan. So kung nakatanggap ka talaga, mahigpit ang dole dyan. Disqualify nila. At hindi lang yan. Yung rule, kung meron kang kapamilya, asawa, kapatid o anak, disqualified din. Natitrace na yan. Dapat mo pala isa lang beses tumanggap. Isa lang, sa yun sa pamilya. Nakikita ng dole yan kasi may master service at computerized yan. Marami pong natanggal na ganyan dahil nga pag-asawa, pagkapatid. Tuloy-tuloy po. Tao eh. Pag kasi yung pera ibigay mo sa tao, umiikot ang pera sa ekonomiya. Diba? Kaya mahalaga rin may pera ang tao bayan hawak sa kamay niya. Hindi bilhin yan, hindi ng pagkain, hindi ng gamit. So umiikot ang pera sa lokal na ekonomiya. Wala na itong picture. Dati 5,000. Wala. Hanggang 2,000. Bawal yan, bawal. Talagang may higpit kami dyan. Ano? Kaya nalawagan kami sa mga pinipicture tupad. Sa dole lang kayo nakinig. Ha? Meron tayong nalaman isang grupo, isang samahan na tinulungan naman natin. Kaya lang sabi raw nung pamulang samahan nagkukulit ka ng 1,000 para sa ating asosasyon. Bawal po yan. Bawal yan. Ano yan pinapayagan ng dole. Kaya ibibigay sa inyo lang yan, sa mga beneficiary. Thank you. Kayo tatlo, sunod na. Pabalikan ko lang din yung sinabi niya tungkol sa reclassification. Sabi niyo, ang Kongreso ay tinahas yung Income bracket. Income bracket. Oo. Ano pong dahilan? At sa Kongreso, tapos talaga yung palaman ninyo na ibubulot na pondo para sa public works project ng First District. Sa nakikinabang dito yung bayan ng Navarra. Kaya lang, noong karanasan natin, noong nakaraang tagulan ay binabaha. At naapektuhan yung transportation, yung mga commodities, etc. Ano po ang ginagawa ng tanggapan para itong mga ganitong problema sa pagbaha under your public works project ay masusunod? Well, going front of the project sa bayan naman, pinakamalaki na nakuha ng Nawan eh. Meron doon sa may San Carlos, sa Alamin, sa Mentolsa, sa Evangelista, sa Sinarawan, sa Andres, sa Tigkan, sa Turis. May mga ongoing project dyan. At inaasahan natin na kabawas yan sa baha, sa Nawan. Hindi mawala ang baha 100%, pero malaking kabawasan yan. Malaking kabawasan. Ongoing pa yung mga projects, pero ayon sa report sa atin, ilang mga tao doon ay nung nakarang Disyembre, hindi ganun kalaki ang baha kung parang nakarang mga taon. At siguro pag dumating talaga yung puntong tapos na yung mga yan, ay lalo mas nakita natin ang epekto ng ongoing flood control projects. May mga intervention ng ang PACO? Ang PACO meron din, may ito, may ongoing. At sa isang taon, meron tayo sinabigtin sa PACO. Sabi ni Mayor Alan, kumpara naman nakaraan taon, na binaba talaga ang PACO dahil konting ulan na, naka-experience sila na hindi na binaha dahil daw doon sa mga project na ibigay. Yes, kaya tuloy-tuloy yun, hindi mawala ang baha 100% pero malaking kabawasan. Mamimitigay din ang baha. Anong sistema nila ng pagkagawa ng flood? Dugtong-dugtong ba o by portions lang? Well, of course, di ba tapos yan? Pitikin mo na tayo Kaya, yan. pitikin bro, tapos sa mataas na lugar eh. Parang may, hindi, parang putol pa. Pero may kasunod naman yan, phase 2. 2 weeks ako natulong sa isang lugar, sa Back to River, ng Arangin. So natapos na yung phase 1. Pero kita mo yung pampang, mahaba pa na dyan. So itutuloy naman yung ito, pero additional doon. Kaya tuloy-tuloy yun, kasi kung hindi yun na, ay hindi naman. Parang useless, Yes, kaya tuloy-tuloy yun. So matapos yan. Mahaba pa ang gagawin.
Yan to, pero taon-taon niya. Hindi kaya kung kalabasin din man ng bahay natin. Hindi naman siguro. Hindi naman yun ang ating subject sa mga design engineering sa highways ay hindi pwedeng gagawa ka ng flood control para inilipat mo lang yung baha sa kabilang barangay, kabilang bayan. Hindi pwede yung gano'n, di ba? Hindi style. Karisan din. Kasi hindi mo nasolve ang problema, nilipat na. Nilipat na. Problema. Paglilinaw lang po doon sa agam-agam ng ating mga health worker dito sa provincial hospital. Kasi may nagpapakalat ang balita na kung sakaling magiging regional hospital, maraming mga kumana, mawawalan daw sila ng trabaho. Ano po ito kalutuo? At paano po ang mangyayari doon sa sa issue ng PhilHealth na pinaghahatian ng mga empleyado, mga doktor, kung sakaling magiging regional hospital ng PhilHealth? Wala kang tuhanin yung mga walang trabaho. Magbe-benefit pa nga yung mga kasalukuyang empleyado ng OMPH. Kasi magiging silang national employees. Mas mataas ang salary pag national. Mas mataas ang salary level. At alam ko yan dahil nga kausap ko yung mga empleyado na kasalamuha ko rin, nakikita ko sa akin, mas gusto nila siya ay ano ng DOH kasi nga mas mataas ang rate ng national. Kahit na kung ikaw ay nurse 1 ng local at nurse 1 ka sa DOH, same salary level yan, pero mataas ang rate ng national. Kaya gusto nila yan. Malaki pagkakaiba. At alam ko, natin nila yan. Is magsabi nga ng iba kung talagang ang gusto ng Kapitolyo, ng probinsya na ibagong regional hospital, kapatay ng DOH, sige, magkati kami, dilipat na lang kami. Baka magkaupusan ng empleyado o OMPH dyan. Kasi magkakaroon ng exodus, papunta doon sa bagong DOH Regional Hospital. Diba? Wala na palakasan ito. Doon sa PhilHealth ba? PhilHealth, hindi ko wala na. Well, of course, ang DOH hindi mo in-honor yung PhilHealth kasi nga, ang PhilHealth di ba, attached yan sa DOH Hindi ko alam kung ano nangyayari ngayon doon, hindi ko alam. Alam ko nung ako yung governor pa, tapos sa long time ago, 2010 pa yun, may share ang lahat ng health workers. Ayun alam ko. Binibigay ko yun ako yung governor, binibigay ko yun. Hindi ko alam ngayon ang sistema, hindi ko alam kung ang bagong share ko lang. Eh kaso wala ako sa LGU, kaya hindi ko na aware yan. Pero parang ko, kung ano ang tamang share na para sa health workers, coming from PhilHealth Fund, ay ating ibinibigay sa kanila. Ay, kung yung halimbawa nag-regional na ito, yung pang-upang provincial ay government, ay mag-supply pa rin ng gamot dito sa regional. O may counter pa rin sila para magbigay ng gamot. Nasa kanila yun, kung gusto nila magbigay, Oo, malaya sila magbigay. Pwede rin naman. Doon sa bill po Donation. Pwede donation, assistance. Sa bill ninyo kung malinaw na pagka na-convert siya into regional hospital, i-absorb yung mga empleyado. I-absorb at nandun pa sa bill, kaya matutuwa yan yung mga taga-OMPH Nakalagay pa rin na bukod sa i-absorb yung empleyado, dapat pang mag-create ang DOH ng additional practical positions. Kaya mga JO, matagal na, may pag-asa sila magkaroon ng permanent. Nakalagay doon, hindi ko lang dahil yung copy ng bill, nakalagay doon ay DOH shall create additional plantilla positions. Kasi kaya po natin yan ay napakalat po ng balitang ganyan po sa mga empleyado kaya nagkakaroon sila ng agam-agam. Ngayon malinaw na, mas maganda pa yung makikita po nila. Mas maganda. Kung baga sa kwan ang mga staff ng OMPH, kung sila nakahiga sa panig, sila ay makakahiga sa kutsyon. Pag sila ay under na DOH na. Siguro, mahaba natin usapan. Update lang po dun sa pagpapalit ng sariling batas. Kasi after nawala na sa pangpalitan, update. Nawala ang balita kasi nag-recess na ang Kongreso, kaya tahimik ang Kongreso. Pero nung huling araw ng session, March 20 or March 21, pinasa na ng Kamara, ng House, ang resolution of House number 6. Number 7, average number 7, na nag-aabyenda nga dun sa ilang provision ng ating saligang batas. Balikan niyo ang aking Facebook at pinost ko pa yung aking talumpati, yung aking explanation sa aking photo. So, ang progreso niyan, itinasbitan niyo sa Senado yung average number 7. So, sa pagbalik ng sesyon, sa Lunes, tingnan natin kung ikakalit na i-agenda ng Senado. Sana i-agenda nila. Para matalakay na ang usapin niyan. Yun ang proseso kasi. Pasado na sa atin sa House, kaya kung makita ng Senado, nasa Senado ang bola ngayon. Kung kanila tatalakayin niyan.
at kung kailan ipapasaya at paano kaya. Last ito na tayo. Oh, Jake, Kung kita namin talaga yung medical assistance nyo po, napakalaki. Baka po, suggestion lang na makapag-panukala tayo ng muling pagre-revisa ng PhilHealth coverage. Kasi nakita po natin talaga siguro yung mga staff din, out of 100,000 bill, ang makukuha lang sa PhilHealth ay 10,000, 15,000. At talagang nakakasakit sa isang nagbabayad na isang membro na buong buhay niya, isang beses lang siya ng hospital, ang laki ng bill niya, ang makukuha lang sa PhilHealth niya is worth 10,000. Kumbaga malaki pa yung medical assistance ng office po ninyo. Baka it's high time naman po, dahil nagdagdag din naman sila ng contribution ay ng premium ay maaari po bang matalakay din sa Kongreso o magkaroon ng panukalang batas na maribisa o magkaroon ng mas malawak na coverage po ang PhilHealth. Yan ang concern namin maraming congressmen, ano? Bakit maliit, pero hindi natin inaasahan ang PhilHealth na mako-cover lahat. Pero sana naman, realistic, ano? At mas malaki pa binibigay. Minsan, nakikita ko yung binibigay sa aking bill, Ito, may column yan. Ay nakalagay din yung column ng PhilHealth, 5,000, 10,000. May binibigay namin, meron kami 30,000, may 40,000 ang tanggapan ko. May 50,000 pa nga. So kung wala yung programa natin yan, nasa kayaman taga Mindoro, ano? Wawa naman. Tama. Kaya dapat na maribisa yan. Tama ang sinabi ko yan, kasama Jay. Kailangan maribisa. Ang ginawa kasi ng Phoenix kasi ng PhilHealth, yung case rate, ano? Ito ang, pag ito sa po, ito ang maximum ng PhilHealth, di ba? Naka-fix. Kaya napakababa. No? Dapat itaas yan. Doon yung bayad naman sa kanila kung pataas. Yung premium, ano? Premium. Kami tayo mga nasa gobyerno o nasa empleyado, private o government, automatic ang kaltas ng premium, di ba? Yung nagpo-contribute, yung self-employed, yung nagpo-contribute, tumatas ang premium, pero hindi nga tumatas ang benefit. So, parang walang say-say hindi naman lahat ng congressman, hindi natin LGU, ganito ka na kayo binibigay, ganito na binibigay ang tagapan natin, di ba? So, dapat, tama sabi dapat ng maribigyan. Hindi po kaya dapat ma-suggest natin sa PhilHealth na depende sa bill ng hospital yung madepende sa bill, hindi dun sa kasi hindi rin naman gusto ng pasyente na sabihin ng doktor o kailangan mo ng endoscopy o kailangan dumandar ka ng ganito o bigyan ka ng laboratory para kasi dun sila sa sakit na resulta pero yung pinagdaanan ng pasyente dun talaga lumaki yung gastos ng pasyente po kasi parang ganun yung laging nagiging diskusyon namin ni PhilHealth na at the end of the day parang lagi dun sila nakatali po. Sana yung makonsider yung bill ng tao kasi hindi naman ginusto nung pasyente na yun yung maging bill niya at hindi rin naman niya gustong tumaan sa iba't ibang laboratorio para lang masukat bandang huli, matukoy ano ang kanyang sakit. Ano po? Tama yun. Dapat i-review yung bagay na yan sa susunod na budget hearing, ano? At ating magaling sa PhilHealth kung ano ang kanilang panukala para naman maging realistic yung pag-address nila sa pangailangan ng mga pasyente. Ang medical bill ay napakalaki talaga sa ating bansa. Ang talagang catastrophic Kung nagkasakit ka, wala sa plano mo yan. Hindi na program sa yan. Nagkasakit ka bigla. Ang bibigyan ng ganito lamang. Practically, maliit na bahagi lamang ng gastos sa pino-cover. Nakikita ko sa mga bill Isa mga 100,000, 500,000 ang bill. Kaya ang bill pinibigay. 10,000. Pag nawala naman ng pag nanakawan naman ng pondo bilyon. Yes, kaya diagnostic procedure, endoscopy. Last nga. Petty concern lang naman ito, pero sa tingin ko, maraming naghahanap at kung bakit. At nagtatanong din, isa sa akin nagtatanong, ano nga buong nangyari kaya sa traffic light kasi importante yan sa safety ng mga Kalapeño o ng mga kasi ang Kalapag bilang capital ang tayo dumadaan dyan hanggang gabi doon may traffic light dito nadidisekti na din ng mga tao yung mga driver kapag kailangan dito yung sariling pananaw at siguro solicited advice na rin tukol dito at the same time yung escalator ng public market. Dahil kasing nahihirapan ng mga business
yung mga bumibili galing sa Traffic Pampaya. light pala o escalator? Dito rin pumupunta yung mga taga-Pampaya, bumibili. So, ang sabi nila, ang hirap makyat doon sa second floor, diba? Kaya although may sinasabi naman Gusto kong kunin nga ito. ipapagawa yung pala ito. Pero kailan pa? Pero una yung traffic light, ano? Well, hindi ako makasagot dyan kasi sa direktor na hindi ako mayor, ano ha? Baka tayo ay makasagandang tayo pag pinasabi tayo dito. Better ng no comment, ano ha? Alam mo naman, yung mga ilang kaibigan tayo, ilang tao na madaling matrigger, ano ha? Pero, traffic light, maganda may traffic light. Kasi, hindi ka nasa ako bilang mayor. Siguro naman, bilang mayor, dapat makinig sa akin sinabi. Pag kasi traffic enforcer ang nandoon, napaka subjective yung pala. Kung minsan, mahaba na doon sa isang linya, hindi niya alam. Pag-umpisa ako dito. Pero kung may traffic light, kaya sabihin mong 2 minutes lamang yan po niya interval. At least every 2 minutes, nagmumove ang sasakyan, gumagalaw. Kaya sa akin, minsan doon sa na-observahan ko, kung may mayor pa, nagkikip na ako kung may mayor eh. So, doon sa Kapitolyo, yung anong district yun? Yung district ng Kapitolyo? Gusar. 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 Nasyo. May time na wala yung traffic light. No? Sira o pranaw. So may enforcer. Hindi niya alam. Naka-stop yung kwan. Nanggaling sa Kapitolyo. No? Nanggaling sa Ignacio. Tatawid ng papunta sa Block 6. Gusar. Kakaliwa. Papunta ng Makamirmir. Kaya stop bro. Hindi niya alam hanggang tuloy na ng bayan. Pag-upasal sa kabila. Hindi niya alam. Baka nakaliw siya. O nalipa ako. Simple hindi niya alam. Kaya, pero kung may traffic light yan, nakapix yan, 2 minutes. At least every 2 minutes, umaandar. Hindi na nakakumulate. At saka yun, nakaprogram na din, bago masira, nakaprogram yan eh. Na pag yung heavy traffic, pag umaga, tanghali, hapon, alas 5 ng hapon, mas matagal ang go. Kasi maraming sasakyan eh. Diba? Pag naman yung patay na oras, hindi rush hour, ay mas maiksi yung go. Kasi wala naman nag-aantay masyado eh. Nakaprogram yan. So pag ganoon talaga, tuloy-tuloy ang dalo ng traffic mo. Tuloy-tuloy. Pag traffic enforcer ang nandyan, magkakaproblema ka. Kasi, minsan, matagal stop dito. Pag-usap ako dito, hindi niya alam. Isang kilometro ng haba. Diba? Kaya mo sa mga traffic light. Isa pati yung ilang traffic enforcer na mamando doon, nasa tabing kalsada. Hindi makita ng mga motorista. Maririnig natin pa. Kaya may maganda may traffic light. Well, hindi na ako mag-comment dyan. Sana, sinabi ko na yung tinanong mo ko. No, at saka, bilang motorista rin, ay mas maganda ako may traffic light. Kaysa traffic enforcer na naman ko. At least every 2 minutes, alam mong aandar ka, makakarating ka sa dulo, makakataling ka rin. Tapusin ko muna ha. Ayun ang escalator, bago ang pandemic, brand new, pinili namin yan bago ang pandemic. Brand new. Branded yan, meaning may marka, Schindler yata. Na isang magandang brand yan, foreign brand, Schindler, no? So, kaya lang mo siyempre, ang makina kahit bago, dapat na may maintenance. Minimate mo kasi siyempre, dudumihan yan. Nagkakaroon ng gabok sa ilalim ng buhangin kasi natutuwang tao eh. So, maintenance yan. Pag hindi na maintain yan, magsisira talaga. Yes sir. Yun ang panalo ko. Hindi na ako magko-comment dyan. Alam ko si Rin, gusto patawahan eh. Gusto pa ako magsalita, pero sa kanya yun, ano ha? Hihintay ka lang. So sir, any final short message sa ating mga kababayan na nanonood ngayon live? Well, maraming salamat una-una sa ating mga kasama, sa media. Kahit naman tayo na yung session na, tawagan na niyo ako sa Kongreso, sinasabi nung una, natawag sa akin yan eh. May committee hearing, kasi may 10 minutes na nga, punta na ako sa Kongreso, kunyari, laban sa chairman. Yan. So, salamat nakasa kayo, yung lingkod, yung katrabaho bilang hindi magbabatas. Maraming po tayo dito ng serbisyo sa ating distrito, particular sa kalusugan, at tulong pang edukasyon sa mga kabataan. Sa infrastructure naman, maraming po tayo ongoing at complete projects na mga 2022. Na karsada, market roads, mga drainage, flood control, covered court, gymnasium, health centers, school buildings. Tuloy-tuloy po yan. Irrigation. Yan irrigation din. Ginagawa po natin yung trabaho yan na inaasahan sa congressman
sa distrito. No? May nagsabi nga na isang politiko na all politics is local. Kahit ikaw ay nasa national na, huwag kakalimutan yung local, yung distrito. So ano yun? Ayuda nga, kalusugan, medical assistance, ginagawa po natin yan. Proyekto sa barangay, sa mga bayan-bayan, katulad ng kalsada, flood control, drainage, school building, meron po yan. Pero huwag nito kakalimutan, bakit ka nandiyan, hindi na bumabatas. At yun ay gumawa ng batas. At yan po naman, ginagampanan natin. Kaya nga kung nakikita nga ninyo sa ating mga posting, ay aktibo po tayo. Tumatayo tayo sa Kongreso, may pagtalakayan tayo sa mga kapwa-kongreso natin, may pagdebate tayo, pag meron parang batas na sinusuri, at sa plenaryo, pag nakahain na yung parang batas, ay tayo kasama sa mga diskusyon, sa deliberasyon, sa interpelasyon sa mga parang batas. Kaya aktibo po tayo sa Kongreso. Naririnig po ang ating boses doon at ginagawa natin trabaho yan. Magtulungan po tayo, magkaisa tayo sana, ating mga kababayan, marami pa ng eleksyon, trabaho lang tayo. Hindi po natin kung may napapait naman mga lalaban, hindi po natin iniintindihan. Dapat po tayo magtrabaho at magservisyo sa taong bayan. At magkaisa po tayo. Salamat po.